At kaugnay ng patuloy na pananalasa ng sobrang ulan at mga pagbaha sa Davao at Karatig Poo, muli po namin makakausap si National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Undersecretary Benito Ramos sa tanghaling ito. Magandang tanghali po, Yusek Ramos, si Kirby po ito. Kami, magandang tanghali din at good afternoon sa ating mga kababayan. Ano na po ang latest update sa datos po na inilabas ng NDRRMC tungkol po dun sa pagbaha na naganap sa Mindanao? Yes, latest natin ay yun pa rin, 6 yung patay, 6 yung injured, patay 4 na missing. Overall na po ito, sa regions 10, 11, 12, Caraga, at kasama na rin ito yung Autonomous Region for Muslim Mindanao. Apektado na rin yung Region 12 dahil nandyan yung 300 kilometers southeast of General Santos City. Kaya binapakayan pa rin ito yung sama ng panahon dyan at kasama na rin yung Autonomous Region. Apektado na rin yung 2 munisipyo ng Maguindanao, yung Dato Montawan na munisipyo at saka yung Pagalungan. And North Cotabato, yung Tikit at saka yung Tabacan. Ito yung dinadaanan nitong Pagalungan River. Papunta yan sa Ligwasan Mars. Kaya in about few hours ay baka aapaw na rin yung Ligwasan Mars dyan sa Maguindanao. Kaya pa na rin ito na warningan na sila at ready na yung ating mga kababayan dyan sa Maguindanao. Okay. Ano na po bang initial cause of damage sa pagdating naman po sa agrikultura at sa infrastruktura? Yes, ina-assess pa rin nila ito, kaya wala pa tayong ito, yung overall. Hintayin na lang muna natin na makaalis itong, o matunaw na sana itong low pressure area dyan sa bandang Opo. Dahil po ba dun sa low pressure area, ano na po ba, mas lumawak po ba yung mga apektadong lugar o mas lumiit po yung mga biktima po ngayon? Yeah, lumawak din at nag-transfer na yung cloud band dito sa area ng Region 12. Kaya po nito. Gumanda na rin ang panahon dyan sa Caraga at yung area ng Compostela Valley at saka dito sa Davao Oriental. Okay, Yusek, lumawak po at isinailalim na sa state of calamity ang ilang lugar po dyan sa Mindanao. Ano na po ngayon ang long-term solution na inihanda ng pamahalaan para sa mga biktima? Yes, yung sa local na pamahalaan ito, long-term solutions dyan, yung ating mga kababayan na nandyan sa danger zone, lalo na yung low-lying areas at saka yung landslide prone area ay kailangan maiwasan natin itong sakuna. Okay, nabanggit niyo po yung mga long-term solution. Ano naman po kaya yung mga inaasahan o maaari pong maging response ng mga biktima in case? Yes, ito sa ating mga biktima ay kailangan tumugon sila sa advisory ng local na pamahalaan dahil stakeholders naman sila. Kaya hindi ito sa national kundi yung local na pamahalaan. Yung maski yung indigenous knowledge nila, alam nila yung areas na dati binabaha dahil sa pagbabago ng panahon, dati hindi binabaha ito. Ngayon binabaha na. So may experience factor na ito dahil palagi ito, lalo na itong Davao Oriental, low-lying areas at saka dito sa Compostela Valley and Davao del Norte, lalo na yung Braulio Duhali, Asuncion, Santo Tomas, Panabo, including some barangays of the city of Tagum. Alright, marami po ang pamilyang naapektuhan at individual sa bilang po na inilabas po ng NDRRMC. Kamusta po ang estado ng mga ito sa mga evacuation centers? Kamusta po ang kanilang mga pangangailangan, Yusek? Yes, support yung local na pamahalaan at saka itong national government agencies kasi ng DSWD. In-advisean pa natin sila na until bumanda ang panahon, saka lang sila bigyan ng permission of bumalik doon sa kanila. Alright, panghuli na lang po para po maialis yung pangamba ng mga kapamilya po ng mga nasa apektadong lugar sa ngayon. Ano po ang inyong panawagan, Yusek? Yes, sa ating mga kababayan na apektado nito, ulitin ko lang po, huwag muna tayo magpumilit na bumalik kung walang signal yung ating local chief executive dahil sila naman ang chair ng local DRRM office at yung ating mga mangingisda, lalo na dyan sa Soc-Sargent area, South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos City at South Cotabato. Maraming mangisda dyan. Ipagpaliban muna natin ang mangisda dahil nandyan pa yung low pressure area at masungit ang karagatan, lalo na dito sa Eastern Mindanao at saka Southern Mindanao area, in between
itong Indonesia at saka yung Philippines, iwasan po ang mangisda. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay niyo po sa News at 1, si Undersecretary Yusek Benito Ramos ng NDRRMC.